Ito mga tol, dito pa rin tayo no, sa location is Dinteresuruan. So nakapag-base ulit tayo tol. Kasi nga may bag tayo tol nating tinatago. Para hindi mabasa tol pag umuulan. Ay tinago ko lang tol no. Tapos pag mabasa tayo, tsaka natin balikan tol yung bag natin para makapagbihis. So ngayon tol, ay si Badan tol no, ay bilang nawala. So naghiwalay ulit kami ni Badan mga tol. Kasi habang napapahinga kami kagabi, ay bigla kami sinalakay tol ng mga tao na Suprema. So kaya naghiwalay kami ni Badan. At saka si Renz tol, naghiwalay din kami ni Renz. So grabe itong buong area tol no, parang meron talagang mahika itong buong area. Kasi kung may kasama na akong aking makita tol, ay hindi magtagal magkahiwalay din kami. So samahan ako tol sa video na ito para pakisira mga video tol no, kasi hindi po ito titigil hanggat hindi po natin iligtas si Dinteresuruan mga tol. So bago tayo maglakad tol no, magmasid dito sa buong area, ay gusto ko lang i-shoutout mga tol ating mga solid supporter no, shoutout sa lahat sa ating mga silent viewers at sa ating mga FW tol no. So sana ay wala nang kaguluhan sa ibang bansa, kasi alam naman natin tol na yung ibang bansa ngayon ay nagkagulo. So dito rin sa Pinas tol, yung aming Senado dito ngayon, sa lahat ng mga Pinay tol no, at pagdasal natin lahat tol na maging okay yung ating Senado, kasi mismo yung ating Senado tol ay nagkakagulo na, nagkahabulan tol. So alam ko tol no, na maraming mga hunter dito ngayon sa location na ito, sila Dax, Eric. So si John G tol parang may tama din. At sila Badan nandito rin yun tol. Hindi yun nalabas dito hanggat hindi pa naligtas si SG. Ang problema lang tol ay nakakahiwala kaming lahat. Pati si Renz, muntik pumablag si Renz, buti ay naligtas kagad namin ni Badan. So ramdam ko rin tol no, itong kwintas na bigyan ni Jared ay parang nanghina na talaga. So nung una tol ay hindi ako makita ng mga kalaban, pero simula nung pumasok ako tol sa mismong pinaglagyan ni SJ dun sa kampo, ay hindi ko alam tol kung bakit nakita na ako ng mga kalaban. Siguro tol kailangan to ng basbas. Ang problema ngayon tol ay hindi ko alam tol kung paano to basbasan itong kwintas na ito, kasi ramdam ko talaga yung panghina ng kwintas. Kasi yung billing kasi ni Jared sa akin mga tol, bago na sa akin binigay ito, ay dapat tayo hindi manghina yung katawan ko para hindi rin manghina yung buntas. So dahil sa ano tol, dahil sa walang saktong kain, kaya itong katawan natin na medyo nanghina na. So ito rin siguro ang dahilan tol kung bakit nanghina din yung buntas natin. Pero kahit yun naman tol, hindi ko ito pwedeng hiwalay sa katawan ko, kasi malaking tulong to sa akin tol no. Kasi ramdam ko talaga yung lakas niya nung doon pa tayo sa abandonado na sigingan. Grabe yung lakas ito, hindi ako kahit salubungin ko yung kalaban, hindi ako makita ng mga kalaban natin dahil sa kwintas ito. So ngayon lang to lang nanghina yung katawan natin, kaya siguro nanghina din yung kwintas. Tol, samahan ako sa video tol no, at pakishare ang video natin. So sana tol ay makita ko silang lahat tol para marami kami magsama. Lahat ng kasama natin na naghahanap dito ngayon, sila Dax, so si Badan tol, dalawang beses na kami nagkita, pero hindi rin magtatagal, baka kahiwalay kami, hindi ko alam tol kung bakit. Siguro tol kung hindi lang kami sila kay kagabi yung mga tao ni Suprema, kasi simple tol gabi na nagpapahinga kami, so hindi namin nasahan tol na meron biglang nalusob sa amin, kaya nagkahiwalay kami ulit ni Badan. So bala ko sanang balikan tol yung kampo, pero napag-isip ko tol no, na kailangan talaga magdubli ingat, kasi mahirap na baka maging dalawa na kami mabihag doon, mahirap na tol. So mula dito mga tol yung kampo, so hindi ko alam tol kung kaya bang i-zoom dito sa lubado yung kampo, malayo yun. So medyo dumistansya ako sa kampo tol, baka makakita ng mga kalaban natin. So lumilipad yung mga aeroplano tol. So sana tol ay grabe yung nangyari tol.
Nung nangyari ni SG ngayon, may tusok sa paa. Yun yung nangyari din sa akin mga tol. Yung si Sando yung tumusok sa akin. So, buti tol ay hanggang ngayon buhay pa tayo. So si SG na ngayon yung nagdudurusa tol. Nung una natusok din yung si SG sa dibdib, sa tiyan. Sa akin tol, sa dibdib sa akin. Tapos sa paa. Ay una pala yung sa paa, tapos sa dibdib. So ngayon tol, yung nauna kay SG, nung sa tiyan, ngayon tol sa paa na nung sa tinusok. So yung mga dinaanan ng SG mga tol ay madaanan ko na yan. So grabe yung mga pagsubok na dumating sa amin. So sana mga tol ay matapos na ito, itong kaguluhan na ito. At sana ay maubos natin yan, yung mga kasamaan to. Sobrang dami naglabasan yun ng mga komandir. So itong si Suprema mga tol, sobrang lakas na komandir to. Hindi patay yung mga tauhan niya. Hindi matabla ng bala. Okay lang sana tol kung si Suprema lang ang hindi matabla. Problema tol pati yung mga nakabantay dyan. So marami na kaming pumasok dyan mga tol. Pati yung kasamahan ko sila Dax, nakita ko rin tol ay matake din sila dyan. Pero wala silang nagawa. Napatakbo din sila. So ginawa namin tatlo yan, Rins, Badan at saka ako. So ganun pa rin tol, ginawa namin lahat. So grabe talaga yung mga nakabantay dyan, hindi matabla ng bala. Sumusilan sa paligid mga tol. So pag meron tayong may encounter dito ngayon, pilitan tayong lumaban tol. Pero kung hindi lang tayo makita tol at hindi tayo habulin, hayaan ko lang tol, no? Kasi SG talaga yung pakay natin para minigtas natin mga tol. Kasi kung labanan rin sila, yung iba tol matabla ng bala, pero mas marami yung hindi matabla. Pero hindi ko alam tol kung anong ginawa ni Supremo sa mga tauhan niya. Yung itikto yung mga baril namin. Masih sa paligid mga tol. So ngayon tol ay relax na muna tayo tol. So mag-abang-abang na dito. So makaramdam tayo sa buong area tol. Siyempre magmasid tayo. At alamin natin tol kung ano yung kahinaan nila. Baka may makuha tayong informasyon tol kung ano yung kanilang kahinaan. Kasi mahirap tol kung lagi tayo makikipagpatayan dito. Alam naman natin na hindi matablan yung iba. Mahirap tol baka tayo pa yung matamaan. Dan malam ngayon tol na yung binta sa Jared ay nanghihina na kasi nga nanghihina din tayo tol.
Sana mga tol ay buhay pa siya sa dyan. Pero lagi naman ako nakaabang tol sa mga upload this day. At alam ko tol mga tawaran sa premium ng upload. So yung mga kalaban namin tol ay alam din nila kung paano mag-upload ng mga video ng mga hunter. Sila kayo sila Benon sa Kasirins, sila Dax mga tol. Kasi mas mabuti kasi magsama kami lahat tol para marami kami ba kung saan ipirsa. Yung problema tol, itong area na ito parang may mahika talaga. Kasi ba naman talaga yung nakita ko tol ito tol sa Kasirins. So sila Dax sa Kasirik tol, gusto ko makasama para magsanap kami ng lakas mga tol. Pero lagi naman tayo nag-aabang sa kampo. Daw wala tayo makita tol na mukha nila Eric sa kami Dax. Uy dong, Jared, Po, ngapas malay ka? punta pa ako dito kasi nangihina na po yung kwintas. Ha? Nangihina na po yung kwintas. Ali, dito. Tago mo tayo dito. Mentor si Jared tulo, biglang sumulpot. Gumamit ang ano? Gumamit ang tagulilong. Anong sabi mo? Nangihina na po yung kwintas. Like, mag-usap tayo dito. Diyan ka lang ha, dyan. Diyan ka lang. Nagpunta ka dito para ipaalam mo sa akin na nanghina yung kwintas. Alam ba ito ng ate mo na nagpunta ka dito? Yes po. Kaya pala walang epekto itong kwintas. Kasi kapon, may marami kang nasa pagkalaban ito kapon. Pero nagtaka ako kasi nakita ako ng kalaban. Kasi nang pagbigay mo sa akin ito, yung ginamit ko, kahit salubungan yung kalaban, hindi ko makita. Pero kahapon at saka nung nakarang araw, nagtakan ako. Kasi nakita na ako ng mga kalaban. Nangihina na po kasi yan. Di ba ang sabi mo sa akin nung una, pag manghina yung katawan ko, ilang butas manghina rin. Kaya pala. Dito tayo, maraming ano dyan, dito ko. Diyan ka. So kaya pala mga tol. Kaya pala makita na ko mga kalaban. Kasi nung pagbigay mo sa akin ito, nung doon pa ako pumasok sa may mga naabandon na sagingan, di kahit salubungin yung kalaban, hindi ko makita. So ito yung pakay mo sa akin dito kung bakit ka Yes po. nagpunta dito. So buti nakita mo yung location.
So gumamit si Jared ng ano tol, itong wilong. Pinataka ko na ganyan na, bigla sa spulpot. So gusto niya ipaalam tol no, na itong kwintas, wala lang bisa kasi nang hina na daw to. Kailangan ko po yung maspasan. Kani? Yes po. Plano ko pa. Hindi pa yung plano mga to. Kailangan mo na maspasan. Ito mga tol, kailangan mo maspasan ni Jared para daw medyo bumalik ng lakas lang no? Ng pintas para magamit ulit. Kung hindi po kayo makakapasok sa PSG. Kampo. Yes po. Pero pag may kalaban dito sa paligid lang, papatay ko. Yes po. Gamit ito. Pero kung papasok ako doon sa kampo ng SG, Di ba kaya po may malakas doon? so yan mga tol. Ubutin mga tol na ay sinabi na Jared sa akin na kaya niyang basbasan tulad ng kwintas. Pero ang sabi niya tol, magamit lang ko lang daw to, pero dito lang sa paligid. Pag may mga kalaban, nakita ko tol, ay kaya kong patayin na unang hirap. Pero pag pumasok na ito tol, doon sa kampo, kung saan andun si SG, hindi na ito gagana mga tol, kasi yung nakabantay daw doon, sabi ni Jared, ay sobrang lakas daw. Na malakas na wala. So hindi kaya nila nagpintas. So kaya pala nung una doon, Jared, nung doon pa ako pumasok sa abandonado na area, kahit sulubong yung kalaban, napatay ko, hindi nila makita. Pero nung pumasok ako dyan, nabigla ako kasi inapang ko si SG, nakita ko bigla, pinagbabaril ako. Eh yun pala yung dahilan. Kasi yung nakabantay dyan mga tol sa kampo, napakalakas talaga daw. So ibig sabihin, hindi kaya nagpuntas na pumasok dyan sa kampo. Yes po. Patay. Pero at least, importante, pag may makita kong kalaban dito, ay kaya kung mapatay gamit yung guntas. So bahala na. Para safety ako dito. So, anong sabi ng ate mo doon? Okay lang ba siya na napunta ka dito? Yes po, okay lang po siya pero mag-ingat daw ako. Mabuti naman. So safety naman yung pagpunta mo dito kasi nagtagulilong ko naman eh. Kasi nung una kasi tol, meron akong tagulilong. Pero nagtaka talaga ako tol kasi nung napunta ako dyan sa kampo ng SG, ay parang nanghina yung mga katawan ko pati yung kwintas. At pati yung aking tagulilong mga tol ay hindi ko na rin magamit. Itong si Jared mga tol, nagamit yung tagulilong ngayon pero alam ko rin tol na pag makapunta dyan sa kampo ng SG, hindi rin niya gana. So dahil nakapunta ka na dito, so gusto ko na sa ngayon, magsama muna tayo ngayon. Sige po. So ngayon, mag-ano muna tayo dito para ma-update ka rin sa mga viewers mo. Kasi alam ko na sa comment section ko, marami naghahanap sa'yo kung nasan ka na daw. So itong si Jared kasi mga tol, iniwan ko lang ito sa kubo ko. So gusto talaga na Jared na tumulong dito sa pagligtas kay SG. Pero alam ko rin tol na yung nakabantay dyan, hindi rin kaya ni Jared. Kasi hindi nga kaya nagkwintas na binigyan ng kulto kay Jared. So siyempre tol, bata pa ito. So kailangan ko rin yung kanyang kaligtasan mga tol, yung kanyang safety. Kasi malapit na po ito mag-aaral mga tol. So sana ay may makatulong sa atin para makapag-aral ka. Kasi ano ng pitsa ngayon, 27 na. Yes. So malapit yung enrollment, malapit. Next month tol, no, mag-aaral na to si Jared ng grade 7. So sana mga tol may makatulong sa kanya sa pag-aaral niya. Kasi hindi ko to hayaan tol na lagi itong sumama sa akin dito kasi delikado. Kahit na hindi siya normal na bata tol, meron siyang kakayahan na konti. Pero hindi ko papayag tol na lagi itong manirahan dito sa trabaho, sa ano tol, sa location na ito. Hindi pwede tol lagi itong sasama sa trabaho namin. Kasi alam ko tol na hindi yung kanyang tamang area tol, no? So ang dapat sa kanya, andun lang sa kubo. At saka malaking tulong dito sa akin tol, si Bantay sa asawa ko, mga anak ko, pati si Buddy, sila yung magsama doon. Pero ngayon tol, bigla talaga ako kasi biglang sulpot dito si Jared. Para lang iparating sa atin tol at sabihin niya sa atin na itong kwintas ay nanghina na. Dahil nga tol ay basta manghina yung katawan natin tol, manghina din yung kwintas. So ang ibig mong sabihin dong, bigyan mo to ng basbas ngayon. Yes po. Para medyo kahit kunti bumalik yung lakas ng kwintas. Pero di ba sabi mo kayo na ang pwede ko lang gamitan ito yung dito ang sa paligid na kalaban. Pero yung doon nakamantay sa kampo ni SG, bawal na, hindi na gagana. Mga mitas yan. So ngayon tol, naliwanagan ako tol, no? Kung bakit hindi gumana yung kwintas.
nung ginapang ko sa SG doon. At nato, muntik pa nga akong madisgrasya tol, no? Kasi siyempre, nakakala ko na hindi ko makita ng mga kalaban. So buti tol ay walang bala na tumama sa akin. Kasi nung gumapang ako doon, at pinagbabaril ako tol, sobrang daming putok na nangyari. Kasi nagbigay ako ng kumpensa tol, kasi nga hindi ko makita doon sa may naban doon sa gingan. So nung pagpasok ko doon, nabila ako tol, kasi nakita ko ng mga kalaban. So maya gusto ko na basbasan mo doon ng para bumalik yung lakas ng Gwintas. Okay po. Pero yun nga lang tol, no? Kahit mabasbasan tol Jared ngayon, hindi ko ito magamit doon sa loob ng kampo. Pero at least tol, safety tayo sa paligid. Kasi alam natin tol na maraming kalaban na nagmamasi dito, naghahanap din sa amin. So at least tol ay makatulong din sa atin kahit hindi tayo makapasok doon. Ang importante tol ay yung mga tao ng Suprema ay mabawas-bawasan natin ng konti. Pero maghanap tayo ng dong. Yan lang. So maghanap tayo ng magandang pwesto kung saan mo to pwedeng basbasan. So yan tol, hanap lang muna kami ni Jared ng saktong location para mabasbasan niya itong Gwintas. So magkata muna ako ng video mga tol, at abangan nyo tol yung karugtong ng video na ito. Ito mga tol, no? Ito yung ating karugtong tol nating video. So dito pa rin si Jared tol, kasama natin. So yan tol, sa lahat mga nag-comment tol, no? Kung nasa na si Jared, so iniwan ko lang yan tol sa kubo ko para safety din yung bata tol, no? At para meron din bantay sa pamilya ko. So ngayon mga tol, sabi ni Jared ay kailangan ko ng basbasan, no? Itong Gwintas. So siya mismo yung gagawa tol para basbasan itong Gwintas. Kasi ang sabi niya tol, no? Para daw dito lang sa paligid pag may kalaban. So kaya natin gamitin tol na hindi tayo makita. At kaya natin matapos tuloy yung kalaban nang walang kira-kira. Pero ang sabi niya sa akin tol, pag doon daw mismo sa kampo ay hindi na tulog gana itong Gwintas na ito. Kasi sobrang lakas talaga tol ng mga binigyan na Suprema na rasyon sa kanya mga tauhan. So ngayon Jared, anong kailangan gawin para mabasbasan itong Gwintas? Kailangan po ng usok. Kailangan mo ng usok? Yes po. So ito, hawakan mo muna to. Kuha lang ako ng yung dahon na yun, yung unasok. Okay na yan? Kahit ano po. Bidyan ka lang. Bidyan mo lang ako dyan. Yes po. Ito, okay na to. Usok. So alam mo kasi dong, gustuhin ko muna tumulong ka dito ngayon sa pagligtas kay SG. Pero alam ko naman na yung mga nakabantay din sa kampo hindi pa rin kaya yan. Kaya mas gusto ko lang talaga na doon ka na lang sa kubo ko, no? Para safety ka. Kasi siyempre gusto ko pa mag-aral. At saka siyempre dong ipagdasal natin nung may makatulong sa atin pag-aaral mo. Kasi alam ko naman na mabait ng bata, matalino, magalang. So noon pa talaga nung nakita kita, marami nagsabi na sobrang galang mo na bata. So sana ay makatulong sa iyo para makapag-aral ka ulit. So grade 7 ka, di ba? Yes po. Ngayong pasukan. So malapit na magtapos yung ngayon na buwan tol. Barata to yung pasukan. So sana talaga may makatulong kay Jared. Diyan tayo gawa ng usok ko. Saan po? Diyan. Dito po. Diyan ka lang. So sabi ni Jared mga tol ay kailangan ng usok bago niya basbasan itong Gwintas. Bubutin mo lang, pero kulitin na lang. So itong Gwintas, kailangan kang kunin. Yes po. Hawakan mo na to.
So ito yung kwintas tol no na nakita mo sa camera. Ganun na. So ito yung kwintas tol na binigay ni Jared sa atin para magamit din tol no pag explore tayo. So ngayon tol kailangan itong paspasan na Jared. Pusukan na niya ito. Para magamit ito ulit. Para may mga bulas na mga. Kasi na yun. Kasi basta ilahan. Hanap muna ako ng basalahan para usok. Usok na yan. Sige. Paano mo sa usok kung... Basahan ko na po. Oh, sige, basahan mo na. So yan mga tol, basa na po na Jared yung kwintas. Itaas mo yung kwintas para makita. Kaya makapasok ka. Tingin na po. Ano yan? Yes po. Nanghamdam ko ng init ang kwintas. Okay na to? Yes po. Isuot mo ito ulit. Hindi mo ba kunin to sa akin? Hindi na po. Say ko muna niya. Diyan ka lang muna. Diyan ka, sige. Sige, diyan ka lang muna. So ito mga tol, karamdam ko na yung init ng kwintas. So tapos na po ang nabasbasan na Jared. So salamat dong ha. Wala ka naman po. So ito lang bili na Jared sa akin. Hindi ba ito manghina kaagad dong pag magamit ko? Hindi po. Hindi na. Pero lalakas po yan pag magpapahinga po kayo. So kailangan ko talaga nung, makakain ng... Kasi dahil to sa dong, wala akong saktong kain ba kaya nanghina ko. So sabi ni Jared mga tol ay mas lalakas pa daw itong kwintas pag lakas din yung katawan ko. Kaya naman sabi mo sa akin dito ko lang pwede magamit to sa paligid lang, pero doon sa kampo hindi ko magamit doon. Kailangan niyo po palakasin yan. Magpalakas yung katawan ko. Yes po. Kailangan niyo po. So yan tol, sabi ni Jared magagamit ko na ito tol pagpasok doon sa kampo ni SG. Kapag makakain daw ko tol, babalik yung lakas ko. So, paano yun dong? Wala akong makain dito. Eh, lahat naman dito, saging lang. Pero sana ay dito. So, sabi ni Jared mga tol, ay mas lalakas pa itong kwintas. Kapag makakain natin ng sakto, para lakas yung katawan natin. Pero, ang importante tol, no, ay magamit natin sa labas lang. Sa labas ng kampo. So, masabutin rin tol. Kasi nung una ay makita talaga tayo tol. Pag may kalaban sa labas, kahit dito makita tayo. So masubukan natin ito tol pag may kalaban. Pero ramdam ko na tol, gaya ng pagbigyan na Jared sa atin. Ganun yun. Sobrang init ng guntas. So
Ramdam ko yung lakas ng guntas ngayon. May mga boses sa unahan. Pero sige lang, hayaan natin sila. Gusto ko na magpupusok sa hit. Subuti, alam mo kung paano basbasan ng guntas. Marami pong paraan. Yun din ba yung sabi ng ano, ng bigay siya nila, yung kulto. So lahat naman, kasi meron din ako niyan dati. Pag magbasbas talaga ng mga ganito, maagingat. Kailangan na talaga ng usap. Kaya buti, alam mo kung paano basbasan mo. Ang alam ko lang po, sa apoy at sa tumo. Ganun yun. Pero ramdam mo talaga yung init ng guntas, oh. Simula nung nabasbasan mo. Kung si Jared lang pala tol yung pwede makabasbas ito. So maya daw. Maya Jared. Subukan natin yung masin sa kampo, pero hindi lang napapasok ha. Pero mag-ingat lang tayo. Siguro, imbugan na itong anak ko ngayon kasi nabasbasan na eh. Kasi sa palagay ko, ito yung dahilan kung bakit nagamit ko yung agimat ko. Pero saglit ko lang nagamit yun. Kasi nang paghina ng guntas, parang hindi ko na kaya magtagulilong. Pero maya, subukan natin kung kaya ko na bang magtagulilong. Ulit. Dahan sa guntas. So maya tol, magbasad kami doon sa kampo. Pero kahit matagulilong kami tol, no? Kung sabi ni Jared, ay hindi na talaga tol makapasok itong pintas doon mismo sa pinaglagyan SD. So sana mga tol ay meron tong ibang paraan tol para mas malakas to. So lakas pala itong pintas mga tol kapag lalakas din yung katawan natin. Kasi sa ngayon kasi tol nanghina tayo kasi wala tayong ibang ginakain dito ulit sa amin lang yung mga naiwan sa mga ano so ramdam ko na ito yung lakas ng gintas. So yung kampo mga tol, yung kampo sa unahan, no? So maya subukan namin kung si Jared dyan, pero hindi lang kayo papasok sa loob kasi alam natin tol na hindi nawawala yung mga tauhan ni Suprema dyan kasi nakabantay yung KSG lagi. Pero si Jared mga tol ay hindi pwede magtagal yan dito. So dapat ko niyang pa-uwiin tol. So gusto ko lang ipakita tol yung kampo kung saan andyan si SG para malaman ni Jared na dyan yung nakalagay si SG. Baka hindi natin alam tol, baka pagdating ng tamang oras panahon ay mayroong mga gawa si Jared sa kampo na yan kung saan andyan si SG reservoir. So maya tulong masig kami dyan para malaman ni Jared kung saan yung saktong location talaga SD. Pero bago kami dyan pupunta mga tol ay subukan namin magtaguli ng Jared kung kaya ko naman gawin. So ito pahinga ko lang muna tol itong pintas kasi bago pa lang basbasan. Siyempre tol kailangan natin ingatan to. So buti may paraan pa talaga para medyo bumalik yung lakas ng gintas. So buti ay biglang sumupo si Jared dito para mapaspasan itong gintas natin. Para may narinig yung mga boses ng mga tao. So kailangan na mag-ingat ito. Yan, may mga boses sa unahan. Kailangan natin mag-ingat tol, masiganda dito. Hindi kong kalaban yan tol eh. Gusto
gusto kong gamitan ulit yung kwintas. Kung makita ba tayo kagad. Kung makita tayo hindi. Yan ang may mga bulis talaga sa unahan. Kaya na si Jared mga to. So tapos na po siyang paspasan yung mintas. So yung baka niya tol, ayun lang talaga. Siguro tol, nalaman niya na hindi na natin nagamit yung gintas. Kaya ang ginawa ng bata ay pumunta dito. Kahit delikado yung buong area tol. Para lang maging safety tayo. Kasi yung bilid talaga na Jared sa akin. Nang biligay niya sa akin to, kailangan ko na talaga mag-ingat. So dahil lang yun yung gintas, baka nalaman niya siguro kung ano maramdaman niya. Kaya bigla siyang sulpot ito gamit yung pagligong. So siyempre tol, hindi rin ako payag tol na yung bata tol ay sasama dyan sa pagkikipaglaban. Kasi siyempre tol, bata pa yan eh. Ano pa yan, 12 anyos pa yan, at 12 years old. So hindi rin pwede makisama dyan tol sa labanan namin dyan. At siyempre tol, gusto ko rin makapag-aral yung bata. At salamat din sa mga nag-comment tol, no, na kailangan ni Jared dahil dun sa kubo ko para safety. So mahirap tol pag ito yung mabihag ako, mahirap. So sobrang kawawa na ni SG nga, sobrang laki na tao yan. Ito kung mabihag to, sobrang kawawa talaga to. Ayaw ko na mangyari yun tol kay Jared. Kasi alam ko tol, hindi rin talaga biro yung pinagdaanan ng bata. Kasi yung kanyang buong pamilya ay pinapena naman dito. Lumipad na naman yung plano mga tol. Saya ko tol, no? Kasi kahit bata yan tol, may nagawa tol para sa atin. So itong kwintas ito tol, no? Dahil bumalik yung lakas niya. So ang tingin ng kalaban natin dito, parang meron tayong laging tuglilong. Kasi kahit sa lubungan naman sila, andito yung makita. Ang problema lang tol, hindi pa talaga tayo pwedeng pumasok doon sa kampo. Kasi doon daw sa kampo tol, puro na epekto to. Bundas. So ngayon Jared, gusto kong subukan kung bumalik na ba yung aking tagulilong. Sige po. Kasi gusto kong malaman ba kung bumalik na ba talaga. Kasi dahil si kwintas na ito, nagamit ko yung aking tagulilong. Pero nung panghina na ng kwintas, hindi ko na nagamit eh. Dito ka dito. Dito ka. Sige po. Sabay tayo, baka magamit ko na. Dito ka.
So yun na mga tol. Napaka-epektibo tol ng kwintas. So bumalik yung tagulilong ko. So gusto ko lang talaga subukan tol para malaman natin kung bumalik pa ba talaga yung ating tagulilong. So maya doon Jared, subukan natin puntahan yung kampo. Sige po. Pero mag-ingatan tayo ha. Pero huwag tayong pumasok nun kasi alam ko naman na itong kwintas kaya lang titig kasi rin sabi mo sa akin dito lang ito maging epektibo sa labas para makita mo ba yung sa itong location SG. Hindi natin alam, baka may magawa ka, baka meron kang maisip doon, baka meron kang baka yung kulto na tumulong sa'yo kasi di ba yung kulto yung papa mo, yung mama mo, yung normal na tao. Yes po. Hindi natin alam, baka yung nagbigay ng kwintas ito sa'yo, yung kulto na yun, baka may sasabihin sa'yo. Mas okay yung alam mo na yung sa itong location SG para malaman natin. Pag meron ka na magawa, di mabilis ting balikan to dito. Pero mamaya magbasid tayo, pero gusto ko na umuwi ka muna doon sa kubo ko ha. Sige po. Kasi hindi pwede na magtagal ka dito kasi sobrang delikado talaga. Pero mamaya na, gusto ko munang magbasid mo tayo doon para makita mo yung sa location SG. Sige po. So ngayon magkatong natin ng video. So yan tol, abangan nyo lang tol yung karutong ng video tol. Magkat na muna kami. So abangan nyo tol yung karutong ng video tol kasi magbasid yung ni Jared doon. So gusto ko magpakita na Jared tol yung buong yung saktong location talaga ng SG para malaman din ng bata. Hindi tayo alam tol, baka babalik yung kulto na nagbigyan ng gintas ito. Baka makipag-usap sa kanya. Masuk yun tol para alam ni Jared kung saan talaga yung saktong location ng SG at Reservoir. So yan tol, abangan nyo lang tol yung ating karutong ng video na ito. So Jared kasama natin. So yan tol, huwag kayong makalala tol kasi hindi ko payag tol na maalanganin tong bata doon. So gusto ko lang ipakita na Jared yung eksaktong location talaga ng SG para malaman na Jared tol kung saan talaga. Baka biglang babalik tol ba yung Ano po to? ha? Ano po to? Ano to? Duldul. Ito yung duldul na kahoy. Ito yung ginagawang unan, yung bunga niya. Ang bunga nito parang gapas ba? Okay. So andyan tulo. So doon na ang kampo ni Kondong ada si SG nakabutang. Diyan po. Yung may kubo sa unahan. Pero hindi tayo masyadong didikit dyan kasi alam natin may mga kalaban dyan nakabantay. Okay lang sana kung kaya nagmintas. Dandanan tayo. So gusto ko mapakita sa iyo ba yung kampo. Pero siguro po, malakas po kayo. Pasok po kayo doon po, malakas yung kwintas. Kaya nga Pag makapahinga po kayo. Tukan lang ko lang pahinga rin sabi ni Jared. Kasi lang hina kasi ako doon kasi sobrang gutom ba. Siyempre pag magutom yung katawan natin, hina talaga tayo. Kunwari ang kampo doon. Sa manager ta. May kubo po ka na. Sunahan, may kubo yung sunahan. Huwag kasi lang mga tayo. So, gusto ko lang pagkita sa'yo. Pero wala tayong balak na pasukin yan. Sige po. Ang sa atin lang, magmasid lang tayo dito. Yun yung kampo mga talo. May puti na Hindi ko alam tol kung makita ninyo. Yan o. Yan. Yung may puti tol. Yung nasa gitna ng video natin. So may kalayuan pa yan. Zoom lang tayo. Yan si Jared mga talo. So alam ko naman tol na may magtutulong din si Jared sa atin dito. Pero ayaw ko na magtagal sa dito mga tol. Kasi hindi to dapat sa kanya na area. So yung dapat sa kanya tuloy doon lang sa bahay natin. Tara, hanapin ang daanan. Masin-masin lang tayo. Pero may nakaharang dito. Problema no. Okay, napatay mo ko doon dito. Pero doon sa may kampo lang, hirapan tayo doon.
mga balanghoy tulo. Medyo malapit na kami. Wala pa po akong nararamdaman. Yung, Akong wala sila dyan. ganyan talaga sila dong. Yung kanilang mga aura ba parang itatago nila para pag may papasok doon sila lalabas. Ay, Ilang beses rin yung nangyari sa amin dyan eh. Ako, si Badan at saka si Rins, pinasok namin yan kasi akala may walang kalaban. Pero nabigla kami kasi sobrang daming lumabas. So ganun yung kanilang mga taktika sa pagkapaglaban yan. Tatago nila yung kanilang mga ano para hindi mapansin namin. Pero pag once na papasok na kami, doon na sila lalabas. Tara. Diyan sa may tulay. Si Jared tuloy butas yung kanyang ano, yung kanyang pants butas. da. So yan tuloy, hindi pa talaga bagay si Jared dito mga tol. Kasi nakakabata pa yung kanyang isipan. So saka sobrang ano tol, sobrang bait talaga ng bata na yun. Magalang, matalino. Yan yung kampo dong. Yung mga may kamuting kahoy. Yan. Ay, mga kawayan? Mm. Kawayan ba yan? May kampo dyan sa gitna. Diyan ka may saging. Diyan ka may saging para makita mo. Ito. Yan. Magmasig ka lang dyan. Upo ka lang, upo. Baka may makakita ba. Andyan si sa gitna. Doon po. Diyan kampo dyan, oh. Oh, nakakaya. Ay, mga amigot po. Ano may bigas? Hinaan natin yung busis, ha. Kaparinig tayo yung kalaban dito. Yung kalaban dito, eh. So ganun sila tol. Ngayon tol, parang walang bantay dito. Pero pag once na pumasok ka dito, magsilabasan silang lahat. Yan yung kampo tol. Yan yung kampo Jared. Ah, ito. Yan pala. Yan parang walang bantay no, pero maraming bantay yan. Natatago lang yan. Yan tol, parang walang tao tol, pero yung mga tao kasi nasa prima, parang meron sila mga tagulilong. So ganyan yung ganyan taktika tol. Para papasok yung mga hunter kasi ang akala ng mga hunter ay walang bantay, pero pag once to lang makapasok ka dyan, dyan na sa labas. Subukan natin lumapit doon. Sige po. Pero hanggang dyan lang tayo, oh. Sa may saging. Kasi mahirap na pagpasok sa gitna ay baka makundar tayo. Oh, sige po. Eh gusto ko lang ba na makita mo dun sa loob. Dito daan, may tuloy. Sige po.
Yan tol. Pati ahas tol, may pantay pala dito. Magtatapakan na dyan rin yung ahas. Hindi mo wala. Lalim sa tulay. Grabe itong si Suprema mga tol, pati ahas. Wala na yun, tumakbo na yan. Imbes na magmasad kami tol. Yung may ahas na nakaharang dito sa tulay. Baka siya sa lalim ng tulay po. Wala, mahirap din. Mahirap din makuha yan. Natago na yan. Hayaan natin yan. Sige po. Eh, makatulong naman sa mga daga eh. Sumay, namasid tayo. Balik ko lang muna itong video kung saan. Huwag lang tayong dandahan lang tayo. Yati. Kelaban lagi dong. Sabi ko na nga ba. Ito mga kalaban dyan tol. Hindi makita, tago lang. Pero pag pumasok ka dyan, biglas na labas. Sus, nakawa lagi. So ganun sila makipaglaban dong. Hindi ba walang tao no? Yes po. Kasi sinubukan ko na pumasukin para malaman mo ba. Ito lang hinihingal sa Jared. So yung kwintas natin. So gusto ko sana malaman tol kung biktima yung kwintas yan. So ngayon tol, laman na natin. Magkita pa rin tayo. Basta dyan sa kampo. Tara. Kita sedikit dia kayak gila karo tadi ya. So gagawin ko ngayon tol ay magabanan ko tol kung merong mapunta na mga tao sa prima dito. Kaya sabi ni Jared sa atin kapag dito sa labas
hindi tayo makita ng mga kalaban. So sinubukan ko lang tol, alamin tol kung makita pa tayo. Kasi nga mas masana ni Jared Dugultas. Pero tama talaga yung sinabi ni Jared tol. Kapag pumasok tayo doon, ay makita tayo ng kalaban. Pati yung tulay may ahas. Yes po. Bantay ba? Pero malis lang po agad. Pero wala man. Ang talawan ng tumitina. Tinakot lang tayo. Ano kayo klaseng ahas yun? Kwanto, dog to. Paiting? Di nabigla kasi ako kasi nung paglakad mo sa tulay, dito yung paa mo, dito yung ahas. Akit sana siya ba? Ano po? Eh, gusto niya mag-overtake sa atin para maharangan tayo. Bilis siya lumoy. Ano, maliit pa yan. Pero yung katawan niya, maganto no? Malaki. Laki-laki ng katawan. So siguro dong para safety ka dong ano lang muna. So ayaw kong magtagal ka dito. So salamat at nagpunta ka dito para sa kwintas, mabasbasan mo. Wala naman po. So, gusto ko ngayon alam mo ba kung paano ka bumalik doon sa kubo ko? Yes po. So gusto ko na umuwi ka na lang. Tapos sabihin mo sa ate mo, Ate Christine mo na dito lang muna ako ha. Kasi hindi pa ako gusto umuwi. Hindi pa ako uwi at hindi na niligtas si Silvia Silwan. Sige po. Kasi marami akong kasama dito, hindi lang kami nakikita. Yung mga kasama yung under. So ngayon, gusto ko umuwi ka na doon ha. Sige po. Dito doon sa kubo ko. Huwag ka na mag-ano sa ibang lugar ha. Okay po. At sabihin mo sa ate mo na dito lang muna ako. At sabihin mo rin na itong kwintas, nabasbasan mo na ha. Para hindi siya mag-ano sa akin ba. Mag-isip ng baka madisgrasya ako. So sabihin mo rin na hindi mo na ako pasok doon sa kampo. Sa CCG, dito lang ako sa paligid. Sige po. Ano lang ako dito. Pag mayroong lalabas dito, ambusin ko para kahit pa paano. Lahat ng mga tao sa Suprema ay mabasbosan ko. So ngayon, gamitin mo ulit yung patakulilong mo. So dyan ka lang, upo ka lang dyan. Sige po. So gamitin mo ulit at dibiritso ka rin sa kubo ko ha. Sige po. Para safety ka na. At dito lang muna ako at huwag kayong mag-alala kasi pag maging okay ng lahat, gamit din akong tagulilong para makauwi din ako kagad sa kubo ko. Pero sa ngayon, dito lang muna ako kasi gusto ko makatulong. So sige na, malis ka na ha. Po. So yan ang mga tol. Nakalas sa Jared. So yan tol, gusto yung ganito na makalas sa salita para safety yung bata. At least tol, yung kwintas natin nabasbasan na pala Jared. So sana tol makita ko yung mga kasamahan ko lahat. Kaming lahat tol magkita dito. Yun yung campus na ano. So akala ko tol ay walang yan talaga to. Grabe yung nakabantay sa prima dyan. Mga tauhan niya. Hindi kung tingnan natin tol parang walang tao. At hinayaan tayo tol na makapasok. Pero nagkamay silang hinala tol. Akala na mabihag tayo. Hindi yun nangyari tol. Hanggat suot natin yung kwintas. Kasi bilhin ni Jared sa akin. Kapag gumagana itong kwintas mga tol, ay hindi tayo mabihag. Kaya nga nagpunta siya dito. Gamit yung hiyantang lilong para mabasbasan yung kwintas para hindi tayo mabihag. Kahit kaya na pa sila kalakas mga tol, basta gumagana pa itong kwintas natin, hindi tayo mabihag. Kaya imbes na umuwi ako tol, dito lang ako tol para makatulong tayo sa kasamahan natin. At si Jared tol, automatic na yan. Nakauwi niya gamit yung tuglilong.
Magpahinga muna akong kunti to. Kasi bilir-bilir sa akin na kailangan ko doon ng pahinga. Para mas malakas yung kunta sa atin. Kasi pag lagot yung pagod mga tol. Eh baka daw hihina to. Kaya medyo lalay mo tayo dyan sa kampo na yan. Magpahinga tayo. Pahinga mo tayo. Talay pati ng kunti.